I'm Captain Eli Chumakog. So, taga Mountain Province ako. Gusto ko lang batiin yung mga kababayan ko, mga taga Montañosa. Maraming salamat. Tapos, member ako ng PMA Class 2018 sa mga mista ko diyan. Pakumusta na lang sa iba. Tapos, ang ikukwento ko pala yung unang gold cross ko, kung paano ko ito nakuha and kung ano yung nangyari during that time. So, actually, nangyari to, graduate kami ng Ranger ng SR 212 September ng 2021. And then, after nun, bumalik ako ng company after ng graduation. So, nangyari ng encounter November 2021 din. So, mga 1 month, around 2 months after ng graduation namin ng Ranger, doon nangyari yung encounter ko. So, prior nun, nangyari yun nung una, dineploy kami for MCSST, yung parang CSP din, CSP din sa barangay. So, initially, magkukul na sana kami kay Kapitan for MCSST ng kinabukasan. Pero nung gabi na yon, bigla kami naka-receive ng tawag na i-pull out yung team ko. So, nag-pull out kami doon sa barangay, and at the same time, nilipat kami para mag-conduct ng ambush along the trail dito sa may bandang San Jose. So, after nun, nag-conduct kami ng ambush noon, mga 3 days din kami nagtambay doon. So, sa 3 days na yun, wala pa kaming nare-receive o na babalita na meron nang papunta sa amin na kalaban. So, initially ang concept sa amin doon, mag-conduct ng ambush and at the same time blocking din. So nangyari yon mga 3 days. After ng 3 days, naka-receive kami ng tawag na ipo-pull out kami. Ngayon, after 30 minutes naman, biglang may tumawag na hold muna kami. Tapos ganun yung nangyari nung nagka-conduct kami ng ambush. And at the same, nung November 6 na ng gabi, doon na kami nakaano ng tawag na i-pull out na yung team ko balik ng company. So pinull out yung team ko balik ng company, tapos yung mga ibang combat groups is na-deploy na, lalo na yung main effort is naka-jump off na sila. So malapit na sila doon sa mismong pinaka-target. So pag pull out namin ng ambush position namin sa San Jose, pagbalik namin sa company is nag-prepare na kami ng gamit namin para lalabhan. Pero nung alas 12 ng gabi ng November 6, biglang pina-alert yung team ko. Kaya sabi na mag-alert kami at ipapasok na kami ngayon at habulin namin yung blocking position kasi malapit na yung main effort sa main target. So nag-jump off kami mga 02:03 ng November 7 sa Santa Irene. So ang pag-jump off namin galing ng Santa Irene, pagbaba namin doon, diretso lang yung namin, yung sinundan lang namin yung access namin, tapos sinundan namin yung trail para mapabilis yung makarating kami sa blocking position namin. So along the way, meron kaming nakasalubong na dalawang bata. So along the way, may nakasalubong kaming dalawang bata. Hinold agad namin doon sa area. Pagka hold namin sa area, ang unang napansin ko doon is parang kinakabahan yung dalawang bata, parang may alam sila. So ang unang tanong ko doon kung taga saan sila, kung anong ginagawa nila doon sa area, ba't nandun sila. So ang sabi nung bata is kasama daw nila yung tatay nila. Hinanap namin, saan yung tanong ko sa mga bata, saan yung tatay nyo? Ba't kayong dalawa lang? Yung pala, ang sabi ng tatay nila doon sa dalawang bata is hanapin yung kalabaw nila. Kaya humiwalay yung dalawang bata. Tapos, yun yung parang hinanap nila yung kalabaw nila. Yun yung sabi nila sa amin. So, hinold namin. Maya-maya, nung nakagilid na kami sa trail, habang in-interview namin yung dalawang bata, may naririnig kaming papalapit. So pinaupian ko ulit yun. Tapos nung may papalapit na nakita matandang lalaki. So kinuha yung lalaki, pinasok ulit namin. Doon na kwento na yun yung dalawang anak niya, tapos inutusan niya na maghanap ng kalabaw. Tapos at the same time, na kuha din namin sa kanya na information
fresh na information that time is siya yung nagdala ng isang sako ng talong doon sa mismong grupo kung saan mismo yung pinakakampo nila. So isang sakong talong yung dinala niya noon, tapos bumaba siya. Ngayon, pagdating ng unang tanong ko sa kanya, saan yung pinakamagandang approach kung papasukin yung kampo. Ang sabi niya is sa taas. Kaya hindi namin ma-picture out yung mismong kampo, kaya ang ginawa namin doon sa pinagawa ko ng terrain model. So meron kaming modified terrain model na siya mismo yung nagporma kung saan yung trail, saan sila palaging dumadaan, and saan yung magandang approach. So ang nangyari nun, nung pagkakwento niya sa amin na ganun, ang sabi niya sa taas yung magandang approach. Dito kami sa baba galing yung main effort galing ng taas. So ang ko doon, kung ganun, kung mabangga ang sabi ko doon, kung mabangga man yung nasa taas, kung mabunggo nila yung main group, saan yung pinaka-possible na atrasan ng kalaban, o saan yung pinaka-possible na dadaanan nila. Tapos sabi niya sa akin, sir, meron doon sir yung palagi nilang dadaanan na pababa papunta sa main na trail mismo. Tapos may dinadaanan sila doon papunta doon sa kampo, sabi niya. So sabi ko, may guide mo ba kami doon para mapuntahan natin yung area? So sinama namin yung dalawang bata, nakiusap yung tatay nila na baka pwede nang pauwiin yung dalawang bata. So pinauwi namin yung sabi namin doon sa tatay, sige, ikuan na namin yung mga anak mo. Sama ka lang sa amin hanggang doon lang kung saan lang magandang pwesto na abangan namin yung withdrawal ng kalaban. So pag punta namin doon sa area, nakita namin yung trail talaga dito, may trail na pababa, tapos may trail na paakyat. Ngayon tinuro niya, sir, dito sila palaging dumadaan, sabi niya gano'n. Tapos pagdating namin doon sa unahan, actually low ground ito, tapos ito yung trail sa gitna, tapos high ground to, dito na yung pinakakampo. So dumaan kami doon, nandito kami sa may trail. Pagdating namin doon sa may unahan, nakita na yung mga trackings na papakyat pababa doon sa kampuhan hanggang doon sa trail. Kaya sabi ko noon, backtrack na tayo kasi wala nang mapwestuhan doon sa unahan, kasi ito bundok kasi ito na sa kaliwa. Bundok siya na isang umpok lang na ganyan, tapos puro bangin na tabi ng trail. Kaya sabi ko, atras muna tayo konti. Doon tayo sa taas. Tapos nung okay na yung sabi nung matanda, sabi, sir, sigurado na pupukan na to, sir. Alis na muna ako, sabi niya. Kaya sabi ko, sige tay, pero dito ka na lang, kung saan tayo nakita, doon na lang yung daan mo pa alis, sabi ko gano'n. Kaya umalis na yung matanda, tapos occupy na kami doon sa high ground sa taas. So ang pwesto namin, high ground, trail, tapos may high ground pa dito sa harap, yung mismong kampuhan. Ngayon kinokontak namin sa radyo yung main effort. Kaso wala kaming hindi namin sila ma-contact kasi hindi na kami pwedeng mag-move forward o kayo umakyat. Kasi hindi namin alam yung location, tapos nung nasa isang box na pala kami. So main effort, tapos meron pang blocking dito sa kaliwa, tapos kami yung sa south. So ang nangyari nun, sabi ko, ito na muna yung bantayan natin. Habang hindi pa tayo nakaka-contact doon sa main effort natin, dito muna tayo mag-establish. Tapos nilatag ko na yung mga tropa ko dito sa ambush position namin sa taas. So after noon, after 5 minutes, yun na, biglang nauna nang pumutok sa taas, nagpukpukan na sa taas, tapos pag ng radyo, encounter na pala yung main effort, nabangga na pala yung main effort doon. Tapos sabi ko, antayin lang natin, wala mo nang maingay. Antayin lang natin dito, sabi ko. So nagantay kami doon. Ongoing yung putukan. Tapos bato lang kami ng location kay main effort, tapos sa TCP. Kasi parang kami din yung naging parang kami yung naging relay nung sa TCP, kasi sa ibang combat group kasi nasa baba na talaga. So kami yung nandun sa nakapatong sa high ground, tapos kami yung sa main effort kasi is na-engage na. So after 5 minutes, nakarinig na kami ng kuluskos. Kaluskos na pababa na, nagmamadali na silang bumaba. Nakarinig kami ng kaluskos, nagmamadali silang bumaba. So may mga tunog na may mga nagsasalita, may mga babae, may mga lalaki. Tapos dire-diretso sila baba. Ngayon, ang pinagpwestuhan namin,
ito yung pinagpwestuhan namin na high ground. Dito sila nagumpukan. So pagkano ng kaluskos noon, dire-diretso sila baba. Ang inassume ko doon, susundin nila yung trail kasi pa-exit nila, susundin nila yung trail. So sabi ko, wag mo nang bibira. Antayin natin na pumasok sila doon sa gitna, sabi ko. Ang ano lang noon, pag dating nila doon sa baba, nagumpukan sila doon. Ang ingay nila, ang gaming inaayos nila yung mga gamit nila kasi parang din sila, hindi sila prepared doon sa taas kaya dire-diretso sila doon, yung mga gamit nila. Pagdating doon, inaayos pa nila, nire-regulate nila yung mga backpack. So pagdating nila doon sa baba, may nakakita siguro na high ground yung katabi nila. At high ground yung katabi nila kaya may isa na biglang umakyat. Yung isa, yun yung may hawak ng RPK. So biglang umakyat, i-clear sana ang ko doon. I-clear niya lang sana yung alam ko i-clear niya siguro yung high ground kung clear ba yon kasi nainkwento sila sa kabila Kaya umakyat yung isa. Pagka ng isa nabulagta siya kasi meron na palang doon na pala nakadapa na pala kami doon. So wala hindi niya alam yon. Pag akyat na siya yung nabulagta kasi kala niya walang katao-tao kasi tahimik. Tapos doon na pagka unang bungad niya, yung ang nakatapat sa kanya, yung kasama din namin na KA. So may kasi may yung sa task org namin kasi hindi kami pure noon Kaya yung ang nakaano talaga doon sa yung KA. So during that time, burst of fire na agad yon kasi hindi na namin na pigilan kasi may umakyat na. So suppress fire na agad kami lahat doon. Pati nung dito sa high ground, meron nang pumuputok din sa kalaban dito sa high ground sa amin. Kaya nangyari sa amin noon nung pag-suppress fire namin nung una, dire-diretso 'yon. Pero nung naramdaman namin sa diyan sa harap mismo namin, may tumataliksik na ng mga buhangin. So sabi nang parang malapit naman yung mga putok. So yung pala may pumuputok, may mga naiwan pala doon sa high ground. Tapos kami yung tinitira. Kaya yung pinagpwestuhan din namin na yun, walang kahoy, parang camouflage lang. Tapos yung mga maliliit lang na mga dahon yung nandun. So namdaman talaga namin yung taliksik ng buhangin, taliksik ng lupa. Atras na kami agad. Kung di paspas kami pa atras na ganyan para ma-sustain lang namin yung putok namin doon sa high ground kasi yun yung parang bumibira sa amin kasi yung dito hindi na bumibira. Ngayon nung wala na silang putok doon, unti-unti kami bumalik. Pag doon sa meron yung una pala yung may hawak ng RPK pala, hindi siya na dead on the spot. Hindi siya dead on the spot kasi naririnig namin umuungol pa siya Pero ang naanaw doon yung baril niya kasi hawak-hawak pa ng kamay niya. Kaya imbis na i-secure na sana namin yun, ang ko doon is baka biglang yung kamay niya, biglang niyang itaas yung kamay niya, yung sa trigger niya, yung trigger ng baril niya baka masama yun. Baka sino pa yung maputukan. So umikot ako dito sa kabilang team. Umikot ako doon sa kabilang team. Sabi ko doon sa kabilang team, ikutan nyo doon, wala na doon sa high ground, ikutan nyo doon sa kabila, ihiliran nyo yung nyo pakyat, tapos tignan nyo yung para makuha na yung baril doon sa baba. So umikot pinaikot ko yung sa kabilang team, pinaikot ko dito sa may gilid, inakyat nila yung high ground, tapos inano nila ng RPG, pinaputukan nila RPG yung high ground bago nila dinahandahan. Ngayon sabi ko dito sa kabila, wag mo na ako magpuputok at yung pinakyat ko sa taas, yun muna yung abantiyan muna nila yung high ground hanggang doon sa may junction ng trail kung saan tayo naghiwalay. So from there, nung cleaner nila yung sa taas, doon na namin yung sa baba. So nakuha namin yung baril doon tapos may pa yung isang body count kasi yung isang body count nandoon sa encounter site, yung isang body count binitbit pa nila doon sa hinila pa nila sa taas. So ang nangyari noon, yung isang body count sa taas nakuha yon. So after noon, nung cleaner nila doon sa taas, binaba lahat ng gamit, lahat ng mga backpack binaba doon sa mismong encounter site sa tabi ng highway. Doon na namin cleaner lahat ng mga gamit, tapos yung sa high ground, tapos yung sa body count, doon na namin sila sinecure namin doon, tapos nagano na kami ng spot report namin kung anong progress doon sa encounter. And at the same time, yun na yung
mga gabi na kami nakaalis doon sa area na ang advice sa amin is i-exfil na yung body count tapos yung mga ibang gamit, yung mga baril doon sa Bilyaw Dayon Patrol Base. So yun lang yung kwento ko kung paano ko nakuha yung Gold Cross medal ko. Sige nga, isa-isahin natin, Elia. Yes, sir. Isa-isahin ko. Una, gaano ka kaswerte sa tingin mo yung ganon? O, hindi, magaling ako, sir. Natsamba napormahan ko talaga kung kasi withdrawal yun, di ba? Yes, sir. Kasi kadalasan sa atin, kuminsan, yung maswerte, yung Yes, sir. pinag-withdrawhan. Or Yes, sir. magaling pumosisyon. Yes, sir. So ikaw, bilang Special Forces Operator, Scout Ranger Qualified, yung paano ka nakaporma at nakabanat ng ganon. Ano yun? Swerte, galing, tactical genius, or ano? Alam ko naman, hindi mo sasagutin yan. Pero, anong feeling mo nga na dyan na nasa baba na eh. Hindi rin, ang ko lang sir, kasi yung mga previous na encounter ko kasi sir, mga hindi ganun kalapit sir eh. Kaya nung na yun sir kasi, nagkakitaan talaga sir, kitang-kita kasi yung kitang-kita namin talaga sila doon sa baba, nung pagbaba nila doon sa trail. Na hindi kayo kita? Hindi nila kami kita sir. Ayun nga, anong feeling ng ganun? Ang sir, na din medyo may konting din na sabi ko, ay ito na yun. Parang medyo na-excite din ako na at least hindi pa kami nako-compromise. So meron pa na at least yung pwesto namin hindi pa nako-compromise. So ang ko noon, ang pakiramdam ko noon, para yun sir, na excite ako sir, at the same time sir medyo may konting nervous din na sir kasi kalapit na kasi ng namin sir. Sige nga. Kasi kuminsan kasi kuminsan kasi kung nagsasabi tayo na 5 meters, 10 meters, Yes, sir. parang, ang lapit-lapit na Yes yan. sir. Parang kuminsan kasi viewers parang ayaw maniwala. Yes, pero bakit ba yung ganyan, yung 5 meters, totoo yan, di ba? Yes sir. Sige nga, ikwento mo nga, na ano yan, ganyan talaga kalapit. Oh sir, malapit lang talaga yun sir kasi high ground sir, hindi siya masyadong hindi siya masyadong mataas eh. So kung ako yung hakbang doon, mga 10 hakbang nandun ka na sa ng pwesto namin doon sa trail eh. Kaya nung pagbaba nila dito pa dun sa may bandang likod pa kaya ang mismong nakakakita doon yung dalawang yung mga tatlo apat na tropa yung nakakakita doon, pati yung yung nakikita nila yung pagkukumpulan nila, kaya inaantay lang talaga namin na pumasok sila doon sa gitna. Pero ikaw, gaano ka-important sa isang tenyente ka pa ba noon? Kapitan Yes, na? sir. Tiniente, Gaano sir. ka-important sa isang tenyente na combat leader yung gano'n na huwag excited ka? Sarap Yes, sir. bumaril eh. Sorry to use Yes, that sir. word. Pero kailangan maghintay ka sa tamang Yes, sir. panahon. Sige nga, ano mo nga yun? Yun din yung isang parang ko din sir, ang isang na-appreciate ko din sir, yung sa akin hindi na naig yung sa akin na parang gustong-gusto ko talaga na may encounter ba, hindi parang lang sa akin na kung darating talaga yan kung sa atin yan, sa atin talaga yan, parang yun yung ko, parang hindi ko pinapaano na ako na bugahan na kung parang habulin mo na yung para lang maka-score ka na kasi ang ko doon, hindi kung sa atin yan ibibigay yan, parang ganun yung ko sir. Pero ibinigay nga. Yes sir. Gaano mo i-attribute din yung ganon na experience doon sa, kasi ang ganda pagkaplano nyo eh. Yes sir. Blocking, classic, Yes sir. textbook case ng isang ambush, kasi for the information of everybody, napakahirap kaya mga ambush, lalo Yes, na sir. sa NPA area. Yes sir. Kami naka-ambush kami sa Muslim area, pero mas madali doon eh. Ito mahirap talaga Yes, yung sir. di ba? Sige nga, Yes, gaano explain, gaano kahirap mang ambush dito na 1 in a Yes. million times ka yung gaano Yes, sir. kahirap mang ambush dito? Ang kasi sa area, ang hirap makaano ng ambush kasi alam kasi ng mga NPA, lalo na kung doon yung area nila, alam nila yung pasikot-sikot, kaya meron ding isang chance na akala namin nakulong na namin yung grupo kasi napalibutan na namin sila eh. Akala namin nakulong na namin yung grupo. Yung pala pagdating doon sa area, nakalusot pa rin pala sa amin. Kaya yung nangyari doon sa para na consider ko din na
na binigay talaga na para sa amin talaga yon. Pero paano mo nagamit yung special forces skills mo doon sa, kasi kung wala yung matanda, Yes, sir. wala yung operation na yun, di ba? Gaano mo nagamit yung pagiging special forces operator mo na makuha mo yung loob ng matanda na magsabi? Kasi ano yun, Yes, sir. biro-biro yun sa risk sa kanya. Yes, sir. Ang unang ano kasi noon, ang unang inano kasi namin yun yung dalawang bata. So doon pa lang sa dalawang bata noong napansin ko na parang kinakabahan sila, parang nanginginig sila ng ano. Binigyan namin sila ng biscuit na sabihin namin na okay lang, hindi naman kami nandito para magano ng masama sa inyo eh. Meron lang kaming hinahanap dito sa area. So sabi namin noon nung pagpasok din ng ano ng tatay nila, sa pagpasok niya doon sa nung pinapasok ko doon sa area, tinanong ko agad, "Tay, kumusta ka, tay?" Sabi ko ganun. So ang ano ko doon is kinuha ko yung ano, kinumusta ko muna siya, tapos tinanong kung nakakain ka na ba, tay? Kasi mga past ano na yun eh. Yung nakita kami, tapos na yung agahan, mga alas 7 yata yun, alas 6. So, itinanong namin siya kung nakakain na. So, hindi pa daw. So, yung mga pagkain namin, yung pagkain namin na pang-agahan sana, binigay namin doon kay tatay, tapos doon sa dalawang anak niya. Tapos sabi namin kay tatay, tay, kung meron mang ano, kami nang bahala sa tay. Magano ka lang sa patrol base ng Bilyondayon o kay doon sa 8 company doon sa Libertad. So yun yung inano ko kay tatay, sabi. Yung dalawang anak mo, tay, pwede na natin to ano pakawalan. Pauwi na natin para at least kung merong mang ano, at least na malayo na sila, tay, sabi. Kasi yun, pero ikaw parang binabalanse mo yung sarili mo rin Yes, sir. noon. Kasi risky. Pero yung decision mo na hindi siya isama as guide, tama Yes, sir. talaga yun, di ba? Yes, sir. Na kasi too much risk. Yes, sir. Sige nga, kasi ano yun, mabigat sana na ano yung pag sinama mo, which is Yes, sir. hindi tama. Pero ginawa mo yung tama. Yes, sir. Ano sa training mo yung ganon na instinct na hindi, kailangan ko idala to para sigurado. Hindi, yet ikaw iniwan mo and then, sige tay, diretso ka lang, kami na. Yes, sir. Di ba? Sige nga. Paano? Ano yung ganon na mindset na do what's right ba? Di ba? Yes, sir. Yun ang tamang gawin kasi. Yes, sir. Ang inano ko kasi doon, sir, kung meron mang ano doon, sir, kung meron mang mangyari doon, sir, kung enkwentro na yun, sir, parang matrauma din kasi yung ano, sir, yung matanda, sir. Tapos ang inaano ko doon, sir, baka kasi nagkita pa sila ng anak niya, sir, eh. Baka din yung anak niya hindi rin lumayo, inaantay lang din yung tatay niya doon sa kung saan namin pinauwi yung mga anak niya, baka inaantay din yung tatay niya doon. Kaya ang unang ano ko doon, sige tayo, kami nang bahala dito. Kaya yun yung parang inano ko na sa kanya na. And isa sa mga trademark ng Special Forces is hindi kayo palaging puro, di ba? Meron Yes, sir. kayong Mga kaanak. mga ka-kafgo. Yes, sir. Minsan, mga kafgo na to dating rebelde. Yes, sir. Mga Pwede bang bigyan mo ng recognition yung mga kasama mo na na ano rin na naitulong dyan sa operation na yan? Yes, sir. Ang kagandahan din sa ano namin, sa pag-handle namin ng KA is inaano na para meron silang parang meron silang refresher training din na ang ano nun, kung 12-month team yung SF, isang NCO lang, tapos 11 na KA yung kasama sa refresher training. So ang ginagawa nila marksmanship training, IAD. So yun din yung napansin ko sa mga KA, kaya naging pasalamat din namin sa kanila kasi at least yung mga natuturo namin sa kanila is na-internalize nila during training, and at the same time na-apply din nila during operation. So nung sa amin, ang nakita ko doon, hindi murmuring yung kasama ko, and at the same time kung sabihin namin na sa discipline, lalo na sa noise discipline kasi ambush yung ano namin, hindi rin sila maingay. Tapos ang ano nila, hindi sila yung happy trigger na pag ano yung ano is nakokontrol talaga nila yung ano ng pag ano ng baril sa kanila, sir. Siya nga yung nakatama. Sabi mo, Yes, sir. sa kanya Sa kanya yung ano, sir. sumamba yung kalaban. Yes, sir. Na kung hindi nyo na-train yon,
Yes, sir. Kung hindi na ano yun, sir, baka na nervous siya, sir. Baka iba pa yung na ano naputukan ng baril o kaya hindi pa natamaan yung ano. Ang ano ko dun, sir, is na ano yung composure nila during ganun na scenario, sir, na tahimik pa rin yung ano, kalmado pa rin sila habang inaantay yung ano ng approach ng kalaban. Anong feeling ng isang highly skilled officer? Highly skilled ka eh. I mean, Special Forces, Scout Ranger. Ano ang dala-dala mo na skill, na combination of skills na nagagamit mo at ginagamit mo hanggang ngayon bilang officer dito sa 8 Special Forces Company? Na unang Gold Cross mo, sabi ko nga sa Yes, yan, maradagdagan pa yan eh. Yes. Ano yung gandang combination of skills because of yung elite training mo? Ito na. Ang inaano ko talaga, sir, yung yung sa ano ng ano talaga, kung as officer, sir, ang pinakaano ko na skill, sir, yung mamaster mo talaga yung ano, sir, hindi yung art of leadership mo, sir. Parang hindi ka ang sa akin kasi, sir, ang inaano ko, sir, is hindi lang ako, parang hindi ka naka-stick na yung one way lang yung ano mo, sir, one way lang yung parang ayaw mong maka-receive ng mga bagong learnings, mga ganun, ayaw mong mag-accept ng mga comments, ayaw mong mag-accept ng mga parang ang inaano ko, sir, is yung may ano diyan, sir, yung parang transformational leadership, sir. Parang yun yung inaano ko na skill na ano, sir. Parang yun talaga yung nag-ano sa akin that time, sir. Hindi lang nag-close sa akin, sir, na ito lang talaga yung ano, open ako sa mga suggestion ng mga ano, sir, pati sa mga sir. Kinukuha ko talaga yung mga suggestion ng mga lalo na yung mga kung kukuha kami ng tapos ang kinukuha namin yung nandun, yung taga doon talaga sa area. Kaya inaano ko, minsan tinatanong ko sa kanila, masukal ba dito, tapos may trail ba dito, kaya inaano ko yung mga suggestions din ng mga sir, hindi lang sa mga tropa, sir. Gaano ka-important? Kasi kung minsan, tinatanong kita ng skill, pero totoo lang, Yes, soft sir. skill yun eh. Yes, sir. Pero bakit sa atin na leaders, combat leaders, bakit sometimes yung soft skill yung more important Okay. kaysa yung pagbabaril kasi, andiyan mga Yes, tropa di ba? Ba't bumabaril ka rin? Pero yung soft skill, bakit Yes, sir. combat leadership, Yes, sir. bakit yun yung most important sometimes? Yun yung nabanggit mo. Yes, sir. Ang sa akin, sir, kung bakit yung parang yung nakikita ko na most important, sir, kasi yun nga, sir, minsan hindi kasi natin minsan yung mga maliliit na bagay, kasi kung sabihin natin yung mga maliliit na bagay, sir, parang hindi pa yun yung fino-focusan natin na ano natin para mag-evolve pa tayo, kaya mas marami pa tayong matutunan, para nakakalimutan natin na dapat ganito yung macquarie natin na ano, mga ganun, sir. Gold Crosser. Tindi. Yes, sir. Thanks, Ellie. Yes, sir.